sa atin pong kagalang-galang na Vice Mayor. Upo po tayong lahat. Kalimutan ko. Ninenervous ako sa inyo. Ito yung first time kasi nagagawin nating State of the Municipality Address dito sa bayan ng Gimba, na kung saan ito ay talagang itinakda ng Local Government Code ng 7160 ng ating batas na kailangan makulat tayo sa 100 taon ng ating panunungkulan. Sa ating pong kagalang-galang na Vice Mayor John Carlo Dizon, sa lahat na kagalang-galang na sangguniang bayan na narito, Konsyal Angel Santos, Konsyal Endong Garcia, Konsyal Nicole Bernardino, SK President Angelo Rogart Campo, at yung iba pa nating mga konsyal na kasalukuyang nag-distribute ng mga bigas na galing sa ating Governor Oye Umali. Sa mga publikong paralan, ang East at West District, mga bisita, mga magsasaka, mga manggagawa, senior citizens, barangay officials, TODA members, kababaihan, kabataan, ang ating mga kapulisan, mga BJMP, Bureau of Fire, at sa lahat ng bisitang narito, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan. Ako ay tumatayo sa inyong harapan sa araw na ito upang iulat ang ating mga nagawa sa loob ng 100 araw matapos na ako ay maluklok sa sambayanan bilang ating punong bayan. At iulat ko na rin po ang ating nagawa noong tayo naluklok 2023-2024 at sa susunod pa natin gagawin itong mga taong kasalukuyan at sa taong pang darating. Binibigyan ko ang diin ang salitang atin at hindi ako, sapagkat hindi ko may sasakatuparan ang lahat ng ito kung wala kayo at natin na nagkaaysa at nagmamahalan para sa ating bayan. Napakahalaga ang mga itong pag-uulat bilang pundasyon ng ating transparency, advocacy o pagiging bukas para sa lahat. Hayaan niyo po na aking simulan ang pag-uulat sa kauna-unahang delivery ng State of the Municipality Address. Uunahin po natin ang agrikultura kasama ang ating municipal agriculturist, Ma'am Nida Lanosa, at ang kanyang mga kasamahan. Napagtala po tayo ng higit kumulang na 8,576 registry system for basic sector in agriculture o ang RSBSA farmers na sumasakop sa 64 barangay na may tinatayang 11,993.2 hectares. Patuloy ang ating pag-alalay sa mga magsasaka at katunayan nga ay ongoing ang delivery ng mga bini at sa susunod na buwan, darating na rin ang mga pataba na kailangan ng magsasaka at ito po ay nangyari dahil sa pakipag-usap natin sa national government sa ating region upang mapaaga ang pagbibigay ng kailangan ng ating mga kamagsasaka. Umaalalay tayo sa lahat ng pagkakataon katulad ng pagbibigay ng mga kaukulang training at pagdidisimina ng mga impormasyon na alam nating makakatulong sa pagsasaka. Dumating po ang panahon ng pagsubok. Ito ang malaking dagok sa mga magsasaka. Napakababa ng presyo ng ating palay at ramdam ko ang sakit at pasakit na nararamdaman ng lahat dahil ako din po ay magsasaka. Ligit sa kalaman ng lahat, ako ay sumulat
sa lahat ng senador, sa ating mga kongresista, sa ating mahal na Pangulo, at sa kagawaran ng pagsasaka upang hilingin ang 20 pesos floor price. Ako ay nakikisa sa panawagan at hindi lamang po ako nakikisa, bagkus personal ko pong kumakalampag upang ipanawagan ang hinaing nating magsasaka. At yan nga po, nung nakarang buwan dumating dito ang ating Undersecretary ng NEDA na ngayon po ay dead. Sila po ay nakausap natin kasama si Consiel Edong Garcia sa ating conference room. At sinabi nila kung ano ang aking kuro-kuro, kung ano ang nalalaman namin para maayos ang problema ng magsasaka. Sa aming pag-uusap-usap, nagkaroon ng solusyon, nagkaroon ng balitaktakan, nagkaroon na kung saan papaano matulungan ang magsasaka. At ito ay inireport na ng ating Undersecretary ng NEDA sa Malacanang. Sa mga darating na panahon, nangangarap tayo na maipaigting natin ang programang Backyard at Farm Animal Dispersal kasabay ng ating pagsusulong na mapayabong ang gulayan sa pamayanan na programa. Ang lahat ng ito ay nalalayan na maabot natin ang food sufficiency at resiliency ng ating bayan. Mayroon na din po tayo mga plano para sa ating mga manggagawang bukid kung saan sila ay ating ipapasok sa Sustainable Livelihood Program ng Pamahalang Nasyonal at sa darating na panahon, loobin sana ng ating pondo at pagkakataon at matulungan tayo ng national government. Sa ating municipal agriculturist, Ma'am Nida Lanosa, pag-aaralan pa natin ang gusto kung paano natin mabigyan ang hanap buhay at lalong paigtingin ang pagtulong sa ating mga kamagsasaka. Sa ating pong turismo, Ma'am Rhea Leyva, congratulations po. Sa nakamit na parangal bilang champion for Resilient Destination Award ng Central Luzon Star Award. Naway may pagpatuloy ito at may akyat sa national level. Napagsagawa na po tayo ng mga promotional na aktibidades ng ating opisina ng turismo. Kasama na dito ang pagkipag-ugnayan sa mga negosyong direktang sumusuporta sa turismo, katulad ng mga inns at mga resort kagaya ng Oasis, Luntiang Oasis Resort na Pamilya Campo. At siyempre, hindi ko pwedeng tabanggitin ang ating mga lake na ating ayusin, kagaya ng Tanggal Lake at meron pala tayong Galapon Lake na ayusin po natin para maging turismo sa ating bayan. Mapalad din tayo sa pagbubugas ng Nick Hotel sa Kawayan Bugtong at masasabi natin kaisa-isang hotel sa ating distrito na may pasilidad na kayang sumabay sa mga dekalidad na accommodation facility. Nais nating paunlarin ang mushroom production upang may bilang ito sa ating magiging one town, one product. Kinakailangan ng masusing pag-aaral upang may plano ito at maging sustainable. Ako at tayo ay mag-oorganisa ng technical working group na siyang mabalangka sa programa, sa produksyon, marketing, at promotion hanggang sa sustainability at sila din ang gagawa ng dokumentasyon para ito ay ma-recognisa bilang one town, one product ng ating bayan. Kasama din na magiging gawain ng technical working group at ng tanggapan ng turismo ang pagbubuo ng ating unique festival kung saan ito ay magiging tampok na celebration ng ating bayan. Sa ating local youth development, Ma'am Clarice Antayong,
katuwang ang ating Sangguniang Kabataan Federation President Angelo Rogart Campo, pinangunahan ng ating youth defender and leader Ma'am Clarice ang pagsasagawa ng mga forums, conferences na naglalayong palawakin ang kalaman ng ating mga kabataan. Halimbawa dito ang sexual orientation, gender expression, Safe Space Act at iba pa. Kinakailangan nating linangin at paunlarin ang kaisipan ng ating kabataan dahil sila yung most vulnerable na sa panahon ng digital revolution. Ang inyong lingkod ay lubos na sumusuporta sa mga programang naglalayon na maisulong ang edukasyon ng ating mga kabataan. Sa katunayan, ay mayroon na tayong 450 beneficiaries para sa bagong Gimba Educational Program. At plano natin itong palakihin ng mag-aaral na matulungan natin sa kanilang pag-aaral. Dagdag pa na nais din po natin magkaroon ng bagong Gimba College Assistance o College Allowance Program, kung saan lahat ng mag-aaral sa kolehiyo ay makakatanggap ng kahit kaunting tulong mula sa pamahalaan, katulad ng pambili nila ng gamit na kahit papaano ay makakabawas sa gastusin ng mga mag-aaral. Ito pong ilulusad natin ay pinag-aaralan na at ginagawa na ng programa ng ating LYDO Ma'am Clarice, dahil ito pong ibibigay natin na college assistance o allowance program. Ang qualification lamang po ito ay ikaw ay taga-Gimba at naka-enroll ka sa kolehiyo. Huwag na po natin pag-usapan ang grado dahil kailangan natin tulungan ang lahat ng mag-aaral, ang lahat ng kolehiyo nang sa ganon magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataan. Sa ating mga kagalang-galang ng lingkod bayan, kinakailangan po ang inyong suporta para ma-realize natin ito sa darating na panahon. Ibabalik natin ang pagtitiwalang ibinigay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagmamahal at tamang serbisyo at direktang tutulong sa kanila sa tuwi-tuwi na. Nitong Hulyo ay umarangkada ang ating Youth Sports Fest na nilahukan na mahigit na 1,200 na kabataan. At dito lamang Agosto ay nagdaos tayo ng Linggo ng Kabataan kung saan mayroong mga contest tulad ng photo essay, quiz bee, word poetry, post making. Kabilang din sa pagdiriwang ay ang libreng gupitan, Youth Got Talent at mini concert hanggang sa pagtatapos na color pandan. Kung susumahin, kailangan maging aktibo po tayong lahat dahil baka hindi tayo umabot sa lakas ng ever-challenging world ng mga kabataan. Napapanahon kung saan akma sa kasalukuyang kalagayan ang mabilis na pag-angkop ng pagbabago ang ating isasagawang mga programa. Makakaasa ang mga magulang at mag-aaral na ang pamahalaang lokal ay hindi lamang tutulong. Nag-iisip na din tayo ng mga kaparaanan na higit pang makakaalalay sa ating mga kabataan, katulad na lamang ng aking nabanggit na pagtulong sa lahat ng kolehiyo na nag-aaral sa ating bayan. Sa isang banda, nais ko din sana mapaunlad ang ating e-library na maging sentro ng kabataan, maging sentro ng ating mga mag-aral, at tayo ay magtatayo ng lunch o kagamitan na maaari magamit ng ating mag-aaral. Kaya Sir Campo and Ma'am Clarice, hiling ko ang tulong at suporta ninyo upang maisagawa ang mga pangarap na ito. Dahil dito ay para ang lahat ng ito
ay para sa kabataang Gimbanyan. Para sa kaalaman ng lahat na ang ating tanggapan ay patuloy na sumusuporta sa mga atleta at tumutulong din tayo para sa pag-unlad nito. Idagdag natin na sa ating pamumuno ay lubos nating susuportahan ang mga programa ng bawat paaralan. Ang Special Education Fund ay dedikado para sa ating mga paaralan at marami pang iba. At lahat po ng resolusyon ng ating mga guro, lahat ng kanilang hiniling sa ating tanggapan, lahat to ay pinagbigyan natin at naitulong natin ang ating mga kakayanan sa abot ng ating makakaya. At siyempre po, nabalitaan po natin na ang Gimba West Central School, ang lupa dito ay pag-aari pa ng munisipyo. Bata pa ako, ang akala ko po sa eskwelaang ito ay pag-aari na ng Gimba West. Yung pala ay hindi. Kaya nilapitan po tayo ni Ma'am Maribik at kinausap natin ang Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Carlo Dizon na kung saan napag-usapan doon at binigyan tayo ng authority na i-donate ang Gimba West Central School at ngayon po, yan po ay pag-aari na ng eskwelahan. Sa ating Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office, patuloy ang paghahanda ng ating DRRMO sa pangunguna ni Sir Homer Santiago para sa lahat ng klaseng sakuna na maaaring tumama sa ating bayan. Napakahalaga ang training kung saan ang mga personnel ay magkakaroon ng kakayahan at kaalaman ng COOP sa bawat pangailang kadyat katulad ng first responder, basic life support, emergency operations at iba pa. Mayroon din tayong dalawang national simultaneous earthquake drill na regular na ginaganap at ito ay huling isinagawa nito lamang Hunyo 19 at September 11 sa kataong kasalukuyan. Sa loob ng 100 araw at matapos na tayo ay mabigyan ng pondo, nabigyan na natin ng insurance ang ating mga first responder at community volunteers. Mahalaga ito, hindi lamang dahil sa ito ay requirement para sa agawad kalasag na nakukuha natin taon-taon. Kailangan ito para personal na proteksyon ng ating mga kawani at maging ang mga voluntaryong nagbibigay ng serbisyo sa larangan ng emergency response. Mabibigyan na din po natin ang lahat ng public schools ng first aid kit para sa kanilang DRRM section na magagamit nila para sa lahat ng panahon. Ayan po, makikita ninyo sa ating harapan na pagkatapos ng programang ito, ipagkakaroon na po natin sa lahat ng school ang first aid kit na kailangan ng bawat eskwelahan. Nangangarap po tayo na magkaroon ng sentrong evacuation center na kompleto ang pasilidad para sa ating mga kababayang madidisplace ng kalamidad o sakuna. Kahit ayaw nating mangyari, ay dapat nating paghandaan. At ito po ay gagawa natin ng paraan para may tayo na sa susunod na taon. At siyempre, tayo po ay bibili itong taon na to ng additional rescue vehicle karagdagan sa pangailangan ng ating mga kababayan. Sa Municipal Planning and Development Office, para sa 100 araw na paglilingkod, ang ating MPDO sa pangunguna ni Sir Paul Serrano ay nakapagbigay ng 31 locational clearances, 96 zoning certificate, at naayos nila ang pagpupulong ng Local Development Council at CSO Conference. Ang Local Development Council ay isang primaryang kapulungan
para sa pagbabalangkas ng mga developmental priorities ng ating bayan. Dito dapat isusumiti ng bawat barangay katuwang ang mga CSO para sa sectoral representation at ang kanilang mga plano ay para sa komunidad. Ang mga planong ito ay sa maging prioridad ng pamahalang lokal. Kaya hiniling ko sa Pangulo ng Liga ng Barangay, Sir Bonbon Dizon, at sa mga kapitan na sa mga susunod na panahon ay may latag at may sakatuparan at maaari naman natin itong paghiwa-hiwalin ayon sa prioridad ng bawat barangay. Kaya mga kapitan, magsabit na kayo ng priority projects inyo nang sa gayon may isama ito sa annual investment plan. At mga kapitan, mayroong resolusyon ang ating magitin na Konsel Endong Garcia na kung saan kayo ay bibigyan ng ating munisipyo ng 250,000 na project bawat barangay. Kaya ngayon pa lang, gumawa na kayo ng project proposal, isubmit sa ating engineering office, gagawa nila ng program of works at may dala sa MPDO para maisama sa annual investment plan sa taong 2026. Pwede po ba mga kapitan? Ang National Statistics o PSA ay nagsasagawa ng population survey at ang kanilang mga nakalat na datos ay CBMS ready na. Napakahalaga ng mga datos na maaaring mag-generate sa CBMS bilang basihan ng ating mga target sa mga susunod na panahon. At katatapos lamang na magbigay ng PAPCOM o Population Commission ng 100 bag ng groceria para sa ating natatanging senior citizen, kaisabay nito ang proseso ng mga barangay population worker. Sa ating Municipal Engineering Office, sa pamumuno ni Sir Engineer Rodolfo Galope, meron tayong farm to market road, health center, mga gym, at drainage canal na nagawa nung ako'y naupo noong 2023 at kasalukuyang gagawin at ginagawa ngayon. Na kung saan, sa panahon ko, nakakita na kayo ng gym na gawang gimba. Noong 2024, ang gym na ating napagawa ay ang Kaintabing Ilog, Consuelo, Linnet, Narbacan 1, Pasong Ichik, at Subol. Ang health center na nagawa natin ay ang Barangay Pulong. Yung Farm to Market Road na nagawa natin noong 2024 ay ang Bagong Baryo, Bantog, Kawayan Bugtong, Faigal, Lamorito papunta sa Galban, Narbacan 2, Pakak, San Miguel, Boundary, San Roque, Subol, at Quezon. Ngayong taong 2025, ang ating pong gagawing Farm to Market Road na barangay ay ang Balinog West, Banitan, Bunol, Kasungsong, Kawayan Bugtong, Kulong, Maybubon, Macamias, Narbacan 2, San Andres, San Miguel, Sitio Gargasin, at Medina, San Roque, Santa Ana, Santa Cruz, at Sinulatan. Ang ating gagawing gym ngayong 2025 ay ang Cavite, Faigal, Linnet, Sitio Bertese, Narbacan 2, Santa Lucia, Yuson, at ang Gimba West Central School. Ang drainage po na ating gagawin sa 2025 ay ang Saranay papuntang Sedjan. At ang napanulunan po natin sa prestigious award ng national government na ang Seal of Good Local Governance ay nakatanggap tayo ng incentives. Ang incentives na ito noong 2024 ay ginawa natin sa Barangay Saranay papuntang Sedjan at yung natanggap naman natin noong nakaraang taon na Seal of Good Local Governance na incentives ay
ginawa natin sa Santa Veronica. Yan po ang mga napanalunan nating incentive sa Seal of Good Local Governance na taon-taon nakukuha po natin. Sa 2026, ang budget na ating gagawin at sana at ako'y naniniwala na ito ay aprobahan ng mga sangguniang bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Giancarlo Dizon. Sapagkat lahat ng mga project na ito ay hindi magkakaroon ng katuparan kung hindi aprobahan ng sangguniang bayan. Pero positive po ako at naniniwala na may pagkakaisa ang sangguniang bayan at ang local chief executive dahil naniniwala ko sa pagkakaisa ay magkakaroon ng katuparan na maaprubahan ang budget ng 2026. Ang 2026 na Pan to Market Road ay ang Bacayao, Bulakid, Kalem, Kamiing, Kasungsong, Paputang Ayos, Lumboy, Giset, Makapabilag, Makatkatwit, Pakat, Partida 1, Papuntang Subol, at sa Sitio Senyora, Papuntang Purak 6 ng Partida 1, San Miguel na Medina, San Roque, Santa Lucia, Santa Veronica, Santo Cristo, at Taranay. Muntik nang naging San Miguel Beer. Ang gym naman na ating gagawin ng 2026 ay ang Kabarwan, Cardinal Mini Gym, Kasungsong, Hawain Bugtong, Mertay Mini Gym, Tamakatkakwit, at Santa Ana. Ang health center na gagawin natin itong taong 2026 ay ang Kano, Balingog West, Kabarwan, Faigal, Narbacan 1, San Bernardino, San Marcelino, Santa Cruz, at Luzon. Sa mga barangay na hindi nabanggit, pagsabit na kayo ng resolusyon ninyo. Yung mga barangay na walang gym pa, ako'y nakikiusap sa inyo. Yung mga walang health center, walang mga senior citizen building, magsabit na kayo ng inyong proposal para itong 2026 sa ating savings, mapaglaanan natin yan ng pondo o dilit kaya ay mabigyan natin yan lahat ng pondo sa 2027. Pero uunahin natin ang 11 barangay pa na hindi natin mabibigyan ng pondo. Maliwanag po ba, mga kapitan? Ito po ay para sa kagalingan at kagandahan ng bawat barangay. Tratatuhin natin ang bawat barangay na pantay-pantay. Walang malakas, walang mahina, kundi pantay-pantay na pagmamahal ang ibibigay ng Sangguniang Bayan at ng inyong likod, Mayor Doclito Galapon. Dalawa naman po ang kasalukuyang tulay na ginagawa ng pamahalang nasyonal na ating nahihiling noong bumisita ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para sa ating bayan. Malaking bagay po na napondohan ang dalawang tulay na ito sapagkat ito ay nagdudugtong sa Barangay Balbalino, San Marcelino, Linnek. At ang isa naman ay nag-uugnay sa Barangay Cavite, Makapabilag, Santa Ana, Faigal, Sinulatan, Naglabrahan at Bunol. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang tulay ng Balbalino ay lubrang napakadelikado na po para sa mamamayan dahil nakalihis na ang pundasyon nito at kinukutkot na ng tubig ang ilalim. Ang tulay naman po sa Santa Ana ay lubhang luma na, mababa at makitid. Kaya pinagpapasalamat ko po at labis na kinututuwa ang mabilisang pagtugon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at makakaasa ang ating mga kababayan na hindi tayo papipigil sa limitasyon ng pondo sapagkat meron naman po tayong mga kinakausap at katuwang at naghahanap ng tulong mula sa pamahalang lokal katulad ng ating Pangulo ng Bansa, andyan ang ating Governor Umali
na mula pa noong pandemic, nagbibigay ng bigas sa bawat bubong, sa bawat tahanan na nangangailangan ng tulong. At siyempre, andyan po ang ating masipag at magaling na Congresswoman Mika Swansing, na kung saan mula nang naupo ang pamilya Swansing, tuloy-tuloy ang programa, tuloy-tuloy ang proyekto na ipinagkakaloob sa bawat barangay. Kaya kayo po mga kapitan at mga guro sa bawat paaralan, kung meron po kayong nais na ipagawa sa inyong mga nasasakupan, gumawa na po kayo ng inyong resolusyon at dadalhin natin sa ating magaling na Congresswoman Mika Swansing. At tiyak naman po, ipagkakalob niya ang lahat ng proyekto ito dahil mahal na mahal ni Congresswoman Mika Swansing ang ating bayan. Ngayon at palagi, ang ating pasasalamat sa Engineering Office sa pangunguna ni Sir Rudy Galope. Bukod po sa ating project monitoring team, ay naisipan din po natin na bubuo ng Barangay Project Inspection Team sa aspetong transparency, accountability, at active participation. Sapagkat kasama po ang project ng mga barangay na i-inspeksyonin ang kanilang mga proyekto. Ang mga kalsada o gawaing bayan po ay ating tatawid sa anumang kaparaanan upang higit pang maramdaman ng ating mga kabayan ang pagmamahal ng pamahalang lokal. Sa ating Municipal Environment and Natural Resources, sa pamumuno ni Sir Gideon Pascual, regular po ang paglilinis ng ating daan na nakapalibot sa ating pamahalang bayan at ang kanilang isinasagawang paghahakot ng basura, paglilinis sa mga daluyan ng tubig at clean-up drive. Katuwang ang bawat barangay at nakikita ko parati, katuwang si Ma'am Nicole Bernardino na nakikisama sa paglilinis sa mga lansangan. At patuloy ang kanilang pagsasagawa ng information drive para sa tamang waste segregation, recycling o repurpose, taunang selebrasyon ng Arbor Day o pagtatanim ng mga punong kahoy at pamamahagi ng mga seedlings upang matanim sa ating bayan at public awareness patungkol sa environmental protection. Nais ko po sanang madagdagan ang ating kapasidad sa pamimintanan ng ating landfill sa pamamagitan ng pagbili ng mga heavy equipment na makakatulong din sa ating mga barangay sa kanilang paggawain at pagkumpuni ng mga kalsada. Napapanahon na din po ang magdagdag ng truck para sa dumarami at lumalaking volume ng basura o pagkonsidera ng pang plano para sa paghahakot ng ating basura. Kaya bibili po tayo ngayon ng backhoe. Kasi po, nasira ang ating backhoe, kaya yung pong mga kanal at kalsada sa barangay ay kulang ating heavy equipment. At titiyakin po sa inyo na ang pagbili natin ng backhoe ngayong taon at sa susunod na taon ay bibili pa tayo ng grader at backhoe para maglagyan ng kanal ang bawat barangay na kailangan na tulungan at lagyan ng kanal para maiwasan ang pagbaha sa mga lansangan. Sa ngayon po ay nakapagbigay na po tayo ng mahigit na 22 na composter at shredder sa barangay na pagkalooban. Ito po ay binigay ng Region 3 ng ating national government. Nawa ay matapos na at maging operational ang ating waste-to-energy facility. Sa ating municipal registrar, sa tala ni Ma'am Belinda Sebastian, 92 ang naikasal mula noong June hanggang September 30. Pera pa nang naikasal ko noong mga January to June. Kaya naisip tayo na mukhang lolobo na ang ating populasyon. Hindi po. Dahil meron na tayong family planning, hindi po ba? At siyempre po sa mga gustong magpakasal at sa mga kinasal ko, basta importante, kahit anong araw, kahit anong oras, kahit pumunta ako sa barangay, ikinakasal ko ang gustong magpakasal. Magkakaroon din po tayo
sa mga susunod na panahon ng mass wedding bilang suporta at pagpapalakas ng pamilyang Gimbanyas. Meron po tayong mga nairehistro sa birth at atin pong ipagpapatuloy ang pre-late registration at maghanap po tayo ng paraan upang maisulong natin ang karapatan ng mamayan na marehistro ayon sa umiiral na batas. Doon po naman sa ating sementeryo sa Gimba Memorial Park, sila po ay kasalukuy naghahanda para sa nalalapit na undas kung kaya puspusan ang kanilang pagsasayos. Kapilang na dyan ang paglalagay ng 10 solar light, pagpapatatag ng mga hindi pantay-pantay na espasyo, paglinis sa mga area na madamo at mabato. Yan po ay tatulong ng ating staff sa Gimba Memorial Park at kay Konsehal Angel Santos. Sa Public Employment Office, sa pangunguna ni Ma'am Hani Sarte, mayroon na po tayong 571 na estudyante ang nabigyan ng career coaching bilang paghahanda sa kanilang mga ninanais na larangan. Patuloy ang pag-asiste natin sa mga aplikante at sinusulong natin ang karapatan ng mga first job seekers ayon sa Republic Act 11261 kung saan waive ang mga fees para sa kanilang mga kinakailangan dokumento mula po sa pamahalaan. Hinihikayat ko po ang ating mga ginagalang na punong barangay na gawing polisiya na ng punong barangay na gawing libre ang sertifikasyon sa first job seeker at sana pati ang barangay agency ay gawin na po ninyong libre. Mayroon po tayong natulungang pamilya na bigyan ng livelihood package mula sa DOLE sa ilalim na livelihood program for parents of child laborers. At sa susunod na buwan, tayo po ay magpapamigay ng food cart sa mga nag-apply dito sa munisipyo na kailangan ng konting hanap buhay. At ito po ay may bibigay yata sa mga kababaihan at sa mga manggagawang bukid. Mayroon din po tayo mga student beneficiaries sa ilalim ng Special Program for Employment of Students. Katuwang po natin dito ang DOLE. Habang po sa atin ang panahon na makalikha tayo ng mga trabaho upang maitsan ang hirap na dulot ng kawalan ng hanap buhay. Kung kaya't aking hiling kay Ma'am Hani Sarte na paigtingin pa ang jobs fair sa pamamagitan ng pag-ipag-ugnayan sa mga malalaking negosyo o establishmento at mga headhunters. Kinakailangan din po na magkaroon tayo ng database ng mga unemployed at mga skill set na available sa ating bayan. Ipagpapatuloy po ang pagbibigay ng mga vocational courses sapagkat marami sa ating mga kababayan ang naghahanap ng ganitong uri ng kurso at makakatulong po sa atin ang TESDA. Subukan din po natin na makipag-ugnayan sa mga pribado at lehitimong ahensya para sa overseas employment. At kung ito ay may sasagawa, tingnan naman natin kung ano ang ating may tutulong ng ating kababayan na nais makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang MIS po, sa pamumuno ni Sir Nimrod, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, basta po meron tayo sa ating humihiling ng endorsement, sila po ang gumagawa at napag-endorse na sila na mahigit 1,000 mahigit 1,000 job at medical assistant na kung saan ang ating mga kabayan may sakit ay humihingi ng tulong sa ating mga senador at sa ating presidente ng Pilipinas. Sa ating Municipal Social Welfare and Development Office, sa pangunguna ni Ma'am Elaine Labasan, nakapagtala na po tayo ng humigit kumulang na 2,019 individual beneficiaries na nabigyan po ng karampatang tulong medikal at burial, maging ang mga OFWs na in distress or repatriated
sa loob ng AICS program. At dagdag pa dito ang higit 3,000 katao na nabigyan natin mula January to June. Malaking tulong po ito sa ating mga kababayan dahil naniniwala tayo na ang paglapit nila sa munisipyo ay paghahanap ng pansamantalang lunas o solusyon o sagot sa kanilang agad na pangailangan. Kung kaya't ito ay dire-diretsong lingguan na isinasagawa. Nais ko din pong iparating sa inyong lahat na ang aking flagship banner sa ay ang pagbibigay ng weekly financial assistance dahil nasa aking puso ang pagtulong sa lahat na nangailangan nating mga kababayan. Nais ko din po sanang madagdagan ang honorarium ng ating mga daycare workers. Mahirap po kasi maging guro ng daycare. Napakaliit ng kanilang sahod mula nung ako umupo, taon-taon na dadagdagan po natin. At matutulungan po ang mga programang ito, ang mga mag-aaral at magulang, maging ang mga guro ng ating bayan. At ating pong nabigyan ng emergency shelter assistance sa mga na-displaced sanhi ng sunog at demolisyon. 12 kabataan o child at risk in conflict with the law ang nabigyan natin ng pinansyal na tulong at psychological counseling. 7 kababaihan na biktima na nakaranas ng gender-based violence ang na-assistan natin sa ilalim ng women in especially difficult circumstances ang nabigyan natin na financial assistance at psychological counseling. Nagbibigay po tayo at nakapagbigay na tayo ng mga learning materials o libro sa lahat ng daycare centers at katulad ng aking nabanggit kanina ay inahangad natin mabigyan ng mga gamit sa paaralan ang lahat ng ating mga chikiting learners. Sa mga solo parents po sa ngayon ay 45 lamang po ang ating nabigyan ng buwang-buwang 1,000 piso para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang mga solo parents po na ito ay ito po ang poorest among the poor. Kaya po konti pa lang itong ating nabibigyan, pero tuloy-tuloy po ang ating gagawin para mabigyan ng tulong ang lahat na poorest among the poor na senior citizen, ay na solo parents. Dito lamang September 24 ay natapos natin mabigyan ang lahat ng senior citizen ng financial assistance at 1,100 naman ang nakapaloob sa social pension ng national government. At sa susunod na taon, mga senior citizen, sa tulong ng Sangguniang Bayan, ay madadagdagan na ang makukuhang pension o makukuhang financial assistance ng senior citizen. Hindi na po 500. Gagawin na po natin itong 1,000 pesos bawat senior citizen. Masaya yung mga senior citizen na katulad ko sa mga PWD, may 1,001 po ang nabigyan natin ng financial na tulong, pero pa yung mabibigyan natin ng tulong bago magtapos ang taong ito. Patuloy po ang mobilisasyon ng ating masipag na PIDAW Chief, Ma'am Larilyn Rivera, upang maisulong ang karapatan ng ating mga kababayan differently abled. Sa isandang araw ay nakapagbigay na po tayo ng assistive devices tulad ng 17 cranes, 9 quad canes, 7 walkers, 7 clutches, 30 wheelchair, at dagdag pa dito ang binibigay kong mga assistive device at wheelchair na dinadala ko mismo sa barangay na nangangailangan ng mga assistive device. Sa mga kamag-anak po natin o kaibigan na putol ang paa, sabihin niyo po sa amin at sa opisina ni Ma'am Rivera, lahat po na yan ay pasusukatan ng paa ng libre. Punta niyo po ang ating PIDAW Chief
para po magkaroon ng paa ang naputulan ng paa. Worthy to mention po na mayroon na tayong mga nakausap sa tanggapan ng ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos para magbigay ng hearing aid sa ating mga kababayan. Magkakaroon po ng mga medical missions at magiging mabilis din po ang pagbibigay ng hearing aid sapagkat ang pondo po na ito ay manggagaling sa Office of the President sa ating Pangulong President Bongbong Marcos. Naghahanap din po ako ng mga programa para sa kababayan kasama na ang mga sektor ng manggagawang bukid. Mabigyan sila ng livelihood program at tulungan sila ng ating tanggapan na ma-qualify sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Dito po papasok ang mga cottage projects, animal dispersal, communal farming at iba pang programa na mapapakinabangan ng mga magsasaka. Nagkaroon po tayo ng MOA sa Region 3 DSWD para sa pagbibigay ng 7,000 family food packs na magsisilbing relief para sa mga pamilyang tatamaan ng kalamidad. Ilalagay po at i-store ang 7,000 food pack na yan doon po sa Garampil Building o kaya dito po sa ating gym dito sa Oval. Hindi po titigil ang iyong lingkod na maghanap ng paraan at makakatuwang natin sa pagbibigay ng serbisyo para sa mamamayan ng Gimba. Sa ating Municipal Health Office, sa pamumuno ng ating Doktora Ma'am Jean Tadeo, katuwang ating mga doktor na sila Doc Oka Romano, Sir Ed De Villa at Municipal Nutritionist Ma'am Cathy Galapon at siyempre sa Gimba Community Hospital sa pamumuno ni Doc Manny Galapon. Nagsagawa na po ng intervention kasama ang barangay, ang surveillance, search and destroy, clean up drive, spraying and misting of larvicidal and insecticide to affected households and schools. Tayo po ay naglunsad ng assemblies for dengue lectures and awareness. Sa lahat po ng ito ay malaking hamon sa ating panunungkulan kung paano natin mapigilan at mamanatiling ligtas ang ating mamamayan. Kinakailangan po natin mahikayat ang ating mga nasasakupan na makipagtulungan upang wakasan ang mapansalang sakit na ito. Dire-diretso po ang ating TB screening at nagsasagawa na din tayo ng TB mass screening para sa mga kaanak na mga identified TB patients. Meron po tayong mahigit na 1,149 animal bite patients ang nakita ng ating Gimba Community Hospital at Center at lahat ng mga narehistong 1,149 ay nakumpleto ang kaukulang doses ng bakuna. Tayo ay nakilahok din sa World Rabies Day kung saan 100 barangay nutrition scholar at BSW ang naging benepisaryo ng aktibidades sa pagkakaisang ito. Sa pagsasagawa ng family planning program, ang ating Gimba Community Hospital ay napagbigay ng 54 counseling, 307 means or commodities, at may gitsanda naman po ang subdermal implant. Sa ating OPD, meron tayong 447 catered, 92 TB screening and testing, 32 TB treatment. Simula Enero hanggang September 30 ay nakapagtala ang Gimba Community Hospital ng hindi bababa sa 12,802 na OPD patients. 6,078 emergency services
at 763 ward admission. Ang ating ambulance service ng Aritsupo ay nakapagtala ng kulang-kulang 1,000 patient transport services na ating sinundo o dinala sa mga health facilities at sa iba't ibang panig ng Luzon. Libre po ito para sa ating mamayan. Kasama ang Gimba Community Hospital na may libre ding patient transport vehicle kung saan dinadala nila sa iba't ibang paggamutan ang mga pasyenteng nangangailangan ng mas malalaking pasilidad o modernong kagamitan para sila ay magamot. Kaya noong nakarang taon, tayo po ay nakakuha ng libreng isang ambulansya at isang patient transport vehicle na binigay sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang PTB na yan ay doon po sa ating Gimba Community Hospital. Ang ating pong check-up na binabayaran ng mga nakarang taon na 200 pesos sa gabi at tuwing holiday ay inalis na po natin. At sa mga susunod na buwan, iayos po natin ang bill sa hospital na kung maaari ay libre, kung di man ay minimal na lang ang babayaran ng pasyente. Ito po ay sinasaayos namin sa tulong ng Chairman ng Health Committee na si Consial Ken Natividad. Kaya para maisakatuparan natin ang ating pangarap para sa kalusugan ng bawat isa, ay inaayos natin ang ultrasound. Ayos na po ang ultrasound. Ano po? At bibili tayo ng X-ray tube para magamit na natin ang ating X-ray machine. At gusto ko pong ibalita sa inyo na sa susunod na buwan ay bibili tayo ng machine na hematology analyzer para sa ating laboratorio at nang malibre na ang laboratory fee or sa maliit na lamang ang babayaran. Pupuntahan natin ang ating pharmacy o butika para may maibigay na gamot sa mga may sakit nating mga kababayan. At paitin natin ang yakap o yaman ng kalusugan program. Naglunsad po tayo ng medical outreach sa pagtulungan ng Gimba Eye Care Center. Ito po ay ginawa natin nakarang buwan at sa buwang kasalukuyan at sa susunod pang mga buwan. Naumpisan po natin ang medical outreach sa cluster ni Consial Angel Santos na kung saan 154 na pasyente. 36 ang naoperahan ng libre. Sa cluster ni Consial Kent Natividad na ginanap sa Natividad Farm ay 209 na pasyente. 48 dito ang naoperahan ng libre. Sa cluster 2 ni Consial Oyo Lumang na ginanap sa Makatkat-Tweet, 146 ang pasyente, 43 po ang naoperahan ng libre. Lahat po ng mga pasyente na ito ay nabigyan ng libreng salamin at naidala sila sa paniki, naoperahan, dinatid natin, sinundo natin, dinala sa kanilang bahay nang walang hinasos. Libre po ang binigay natin tulong sa ating mga kababayan. Pinainom ako ng aking anak. At sa Webes po, ay itutuloy uli natin ang medical outreach na to. Ito ay gaganapin sa Barangay Maturanok. Ito po yung cluster ni Konsyal Nicole Simatal Bernardino. At sa susunod na Webes naman, ay gaganapin dito sa Saranay yung Santo Cristo, Saranay, St. John, at Santa Veronica sa cluster po ng ating Vice Mayor, Carlo Dizon. At sa susunod na Webes, sa cluster naman ni Consial Endong Garcia. At sa susunod pang mga Webes, tuloy-tuloy po sa ibang cluster ng bawat konsyal ng ating bayan. At patuloy pa po tayo ang medical outreach program at pagbibigay ng libreng gamutan
para sa ating mga kababayang nangangailangan. Sa buong suporta sa ating pamilyang bayan na pinamumunuan ni Ma'am Maya Flores, sa buong suporta at dedikasyon sa pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko, ang pamilyang bayan ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng mabuting pamamahala at kaunlaran ng ating bayan. Marami tayong naging project sa pamilyang bayan. Ang paunahing ating nagawa ay ang pagkakabit po ng CCTV camera sa lahat ng sulok ng pamilyang bayan upang palakasin ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga nagtitinda at mamimili. Malaki ang naitulong nito sa pagbabantay at sa mabilisang pagresolba ng mga insidente at pagnanakaw at iba pang suliranin sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad ng mga alituntunin sa pamilyang bayan ay tuloy-tuloy na pagbabantay na kamit ang makabuluhang pagtaas ng koleksyon ng kita na nag-ambag sa katatagan ng pamananalapi ng LGU. Pagpapaganda at patuloy na pagsasaayos at mapanatili ang pasilidad ng ating pamilyang bayan tulad ng sistema ng papaayos ng kanal, bubong at ilaw na nagdulot ng mas malinis at mas maginhawang kapaligiran para sa lahat ng gumagamit sa ating pamilyang bayan. Ang ating pamilyang bayan ay pinarangalan noong 2023 na top 9 na pinamaringal na palengke sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Last year po ay naparangalan muli ang ating pamilyang bayan na number 4 na pinakamaringal na pamilyang bayan. At muli, tayo po ay umaasa na kung 2024 ay top 4 na itong taon na to, sana naman, Ma'am Maya, maging top 2 na tayo o kaya top 1 na po sana. Muli din po tayo nagkaroon ng night market sa ating bayan. Nagkaroon ng programa at iba't ibang aktibidades araw-araw upang maipakita ang natataong talento ng ating mamamayan at mapasaya ang bawat isa. So, ang programang ito ay bigla na lamang na naging programa sa tulong ng ating Ma'am Maya at Angel Santos na kung saan pag pumunta kayo sa gabi, napakaraming tao nakikisaya para sa ating night market. Nagnanais po ako para suportahan ng titinda sa pamilyang bayan na bigyang prioridad ang kapakanan ng mga tender sa pamagitan ng pagsuporta at pagtatatag ng Gimba Market Vendors Association at magpagbibigay ng mga programa pantulong upang maisulong ang patas na kalakaran at pagkakaisa ng mga nagtitinda at mamimili. Kaya, Ma'am Maya, doble sipag pa po. Sa pananalapi, sa ulat ng ating BFLO at sa ulat ni ang ating Assessor Tony Asuncion, Accountant Sir Philip David, Budget Sir Eli Ramos, Treasurer Ma'am Ludi Lozano, at sa BPLO Sir Alex Ongoko. Sa ulat ng BPLO, 244 new businesses ngayong taon, 1,360 business renewal. Out of 1,604 registered businesses, 120 na tax map at 963 dito ay compliant. Sa comparative revenue performance ng ating bayan, ay meron po tayong 12.20% kung titignan ang 2024 na mayroong mahigit 35 million versus ngayong taon na to na may total collection na kulang-kulang 40 million
hindi pa tayo nakakolekta ng October, November at December. Meron po tayong 7.76% increase sa business tax collection, 27.59% naman sa permit at regulatory fee. Tinatayan ang resulta ng mga increase na ito ay dahil sa ating mga naisagawang pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng proseso dahil sa paggamit natin ng EBPLS o Electronic Business Permit and Licensing System, enforcement ng local ordinances, improved taxpayers compliance, at lalo na sumusulong ang ating local tax mapping. Ikinakasa na din po ang updating ng Tax Revenue Code at sa kasalukuyan ay nasa draft stage na ito upang makahabol ang ating bayan mula sa 15 to 20 years gap o unchanged fees and charges. Sa bandang huli, mamamayan natin ang higit na makikinabang dahil sa mga buwis na ating nakokolekta ay serbisyong ating maibigay at maibabalik sa taong bayan. Ito po ang esensya ng Local Government Code. Para sa akin at para sa atin, dapat po ang pera ng bayan ay para sa bayan, makinabang ang bawat mamamayan. Sa ating mga toda, katuwang ko si Konsyal Oyo Lumang, na kung saan pag tayo namamasyal, marami tayong tricycle na nakikitang no plate available. Sa nakita natin ito, tayo ay sumulat sa region at sa probinsya na kung saan ibigay na ang mga plaka ng mga unregistered at ang mga no plate available. At katunayan na pagbigyan ang ating hiling, kaya po bumaba rito ang probinsya kasama ang region na nakapagbigay po tayo ng mahigit 1,000 plaka sa lahat ng mga tricycle na walang plaka. Napakahalaga po ang ating workforce. Sila ang nagsisilbing gulugod at makinarya ng ating operasyon. Kung kaya't tayo ay tuloy-tuloy na nag-invest sa ating mga personnel, yan po ay ayon sa ating SRMO, Sir Romel Lizarondo. 626 ang ating COS at 305 ang job order. 272 ang permanent at kulang-kulang po na 100 ang na-permanent sa aking panunungkulan. 931 po ang ating natulungan bilang bahagi ng Job Generation Initiative ng ating pamahalang lokal. And at the same time, ay napapatakbo natin ng maayos ang bawat tanggapan dahil sa kontribusyon ng bawat isa. Ang mga parangal na ating natatanggap sa national government ay manifestasyon na functional ang ating mga opisina at special bodies. Katulad po na natatanggap natin sa national na award, ang Gawad Kalasag na taon-taon na natatanggap natin at ang Seal of Good Local Governance. Nangangako din po tayo ng lahat na maaari matanggap ng bawat kawani dito sa ating bayan ay maibigay sa tamang panahon. Ang mga contract of service at job order ay mabibigyan din po natin ng bonuses para maging masaya ang kanilang Pasko at bagong taon. Sa mga job order at contract of service, nung ako po ay naupo noong 2003, ay tinigil na po natin ang pagbibigay na bonus na grocery. Ginawa na po natin 5,000 ang natanggap nila at noong 2024 ay tinaas natin naging 7,000. Sana loobin ng Panginoon na magkaroon uli ng pagkakaisa ang national government, ang ating
Department of Budget and Management. At pag tayo ay sinulatan na gawing maximum ang kanilang makukuha at pag sinabi ng national na ito ay gawing 8,000 o gawing 10,000, isasagad natin ang ibibigay natin sa mga job order at contract of service. Ito ay nare-realize at magkakaroon ng tama at maibigay sa inyo sa tulong ng Sangguniang Bayan at ng ating Vice Mayor, Carlo Dizon. Bago ako magtapos sa aking soma, nais ko lang bibigyan ng karangalan ang legislative body o ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Ang aking katuwang sa pagpapaunlad ng ating bayan at sa pagbibigay ng mga kailangan ng ating mamamayan. Sa ating konsyal Kent Natividad, ang chairman ng Committee on Infrastructure at Health, katuwang natin siya sa pagsusulong na maipasa ang mga pondo para sa paggawaing bayan gaya ng mga kalsada, tulay, gym, rehabilitation ng mga kanal at iba pang proyekto. At sa health, siya ang katuwang natin para iayos ang magandang serbisyo sa pangkalusugan. Sa ating Konsyal Dayan Beltran na Committee on Finance and Appropriation, pasensya na pa kayo at kasama siya ngayon sa pagbibigay ng bigas sa Barabarangay. Sa ating Konsyal Angel Santos, Chairman Committee ng Economic Enterprise, ito yung konsyal na halos gawin na niya lahat kahit di niya sakop. Kasi ang sinasabi natin kasi sakop lang natin ang dapat puntahan. Pero kailangan talaga puntahan din natin ang lahat ng barangay kasi ibinoto at inahal tayo ng mga mamayan ng bawat barangay. Napapanood naman natin sa social media na halos araw-araw ay dinadalaw niya ang mga barangay. Inaayos niya ang palengke, sementeryo, statue house at nagsusulong din sa konseho upang may ayos ang mga patakaran sa mga ahensyang kanyang nasasakupan. Sa ating konsyal, Julius Grigford Oyulumang, ang chairman ng Committee on Education at Committee on Transportation. Si Konsyal Oyulumang ang nagsusulong na maisa sa batas ang pagbabawal laban sa mga kolorom na tricycle at ang pagbabawal na magmaneho ang anumang sakyan ang mga minor de edad na kung saan ay magulang ang siyang papatawan ng parusa. Sa totoo lang po mga magulang ko, sana po wag nating hayaang magmaneho ang mga minor de edad dahil sila ang prone to accident. Isinusulong din niya ang pagkakaloob ng tamang educational assistant sa mga anak ng PWD, solo parent at iba pang qualified beneficiaries. Patuloy din niyang inaayos ang kalagayan ng traffic at ang transportasyon ng ating bayan at katuwang ko siya sa pag-aayos ng TODA dito sa ating bayan. Sa ating konsyal Nicole Simatar Bernardino, ang Chairman Committee on Tourism and Environmental Protection. Katuwang din natin siya sa pagsusulong ng tourism development at sa ating bayan. Maagang maipasa ang mga resolusyon na may kinalaman sa paparating na foundation anniversary ng ating ragsak tigimba ng ating bayan. Gayon din, siya ay laging sumasama at nakiisa sa Menro upang isakatuparan ang mga programa ng EDO ng ating bayan, kasama siya sa paglilinis sa mga kanal.
ang ating konsyal, Dino Dacanay. Ang chairman ng Committee on Peace and Order. Si Conse Dino Dacanay bilang chairman ng Peace and Order ay sinama natin sa People's Law Enforcement Board o PLEB, isang ahensya ng munisipyo upang proteksyonan ang mamamayan laban sa mga enforcer na umaabuso. Siya po ang maghihiring sa lahat ng mga law enforcer na kung saan umaabuso sa ating batas. Sa ating konsyal, Leonardo Endong Garcia, Chairman Committee on Agriculture and Livelihood. Si Konsyal Endong Garcia ay nagpasa ng ilang mga resolusyon sa Sangguniang Bayan na naglalayong itaas sa 20 pesos ang halaga ng aning palay at ito ay dinulog niya sa ating Pangulo. Siya din ang nagsusulong na magkaroon ng mga samahan o asosasyon ang lahat ng mga magsasaka sa buong bayan ng Gimba para lumakas ang boses at tinig ng ating bayan. Sa ating konsehal, Diane Beltran, siya ang Chairman, Committee on Finance and Appropriation. Siya po ang katuwang natin sa pagsusulong na maipasa ang lahat ng panukala taunan at supplemental budgeting. Sa pamamagitan niya ay pumasa na ang number 1 hanggang number 3 na supplemental budget at ang number 4 na supplemental budget. Siya din ang nagsulong na pumasa ang 64 barangay at SK annual budget at ilan pang mga supplemental budget ng ating barangay. Kay Konsyal Remedios Agapito, Chairman Committee on Social Services. Siya ay nagsulong sa Sangguniang Bayan na maipasa ang revision and updating ng Local Children's Code at Gender and Development Code na kung saan mas pinalawak ang mga alituntunin nito upang mas makinabang ang mga bata. Gayun din para sa kapakanan ng anumang kasarian na membro ng lipunan anuman ang kalagayan at estado sa buhay nila. Sa ating SK Chairman, Robert Campo Angelo, Chairman Committee on Youth and Sports Development. Simula na manungkulan si SK Angelo Rogart o SK Gelo, nakitaan ng kasipagan sa pag-aagapay, sa pag-aayos ng mga programa ng mga SK Chairman sa buong bayan ng Gimba. Lalo na sa budget preparation ng lahat ng sangguniang kabataan. Masipag sa pagpapaunlad ng kaalaman ng mga kabataan para sa good governance, sapagkat sa pamamagitan niya, magkakaroon ng training and seminars ang lahat ng SK. Sa ating APC, Bonbon Dizon, nakasama siguro ngayon sa distribution ng rice ng ating Governor Umali. Sa ating Vice Mayor, Giancarlo Dizon, bilang Vice Mayor at Presiding Officer ng Sangguniang Bayan, napapangunahan niya ang Municipal Council sa maayos na pangangasiwa, lalong-lalo na sa kanilang sesyon. Nakitaan ko din ng kasipagan ang ating Vice Mayor dahil madalas ay nag-overtime siya sa dami ng kanyang ginagawa sa tanggapan ng punong bayan. Nakikita din natin sa social media ang kanyang masiglang paglilingkod sa paghahanap sa ating mga kababayan na nangangailangan. Sa ating Vice Mayor Carlo Dizon ay nahirang siya bilang Pangulo ng Vice Mayors League of the Philippines Nueva Ecija Chapter. At napili din bilang Vice President
ng BMLP Region 3. Congratulations po, Vice Mayor Carlo. Sa inyong lahat, mayroon po tayong maayos at generally peaceful communities dahil sa ating mga kapulisan. Palapakan po natin ang kapulisan na nagsasaayos ng katahimikan ng ating bayan. Marami silang mga programa at marami silang mga ginagawa para maayos ang ating bayan. Kaya naging generally peaceful ang ating komunidad at business-friendly environment. Sa huli, ito po ay panimula para sa mga pagbabagong ating maisa katuparan at ng bagong gimba, bagong pag-asa. Nothing is permanent in this world except change para sa maayos na pamumuno. At sa mga pagbabagong ito, doon po tayo dapat sa mas pakikinabangan ng bawat mamayan ng ating bayan. Tulungan niyo po ako, tulungan niyo po kami, kasama ang Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Carlo Dizon. Tulungan niyo kami para sa ikabubuti at ikaganda ng ating bayan. God bless us all and good morning po sa inyong lahat. At laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doclito Galapon. Thank you po, Mayor Doclito. Ano niyo pong mga salita na binigay sa